Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, iminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo, pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyo laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon ng ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias, "Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Hoda, at ng lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia." Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias na naririnig ng mga saserdote at ang lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipanahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroroon, "Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias, "Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal.
Lalagyan ko na ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor. At makagayon nga, siya'y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabuluan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita, yamang iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot, maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y mabubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa ilang na lugar. Nang mabalitaan namin naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan, naglakad na sumunod sa Kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong ayon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila
ng makakain? Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ang mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 basket ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang himala po ng kaginhawaan ay magaganap sa pamagitan ng payak at tahimik ng pagkilos ng pagbibigay. Si Ebanghelyo po ni San Juan, binigyan niya po diin at pansin ang batang lalaki. Binigyan niya po ng magandang description itong batang lalaki. Detalye po yung kanyang account tungkol sa isang lalaki na may isang lalaki na mayroong baong 5 tinapay at 2 isda. Nga malaman niya na walang makakain, binigay niya po ito. Binahagi niya po ito. Na makita ni Jesus ang kanyang ginawa, na antig ang puso ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, truly the miracle of abundance that happens when a genuine act of goodness is shared. May himala sa kasaganaan kung marunong tayong magbahagi, kung marunong tayong magbigay. Alam niyo po, simple lang ang magbigay at magbahagi. Iunat lamang yung ating braso, buksan ang palad, at ikay magbahagi. In sharing, there is love. Ito ang magandang bagay na kung saan pinakita ng isang bata ang kabutihan ng Diyos. Tayong lahat ay daluyan ng himala sa pamagitan ng kusang loob at busilak na pagbabahagi. Subok po natin ito sa ating buhay. Alam po natin ito. At ginawa natin ito sa karamihan.
na kung saan lubos ang kagalakan at kasiyahan kung ika'y magbahagi. Masarap sa pakiramdam kapag marunong kang magbigay, kat ika'y marunong magbahagi. Kapag ika'y marunong magbahagi at magbigay, magkaroon ng himala ng kasaganaan sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po ako sa himala dahil ako'y produkto ng himala ng Diyos. Ang himala ay magsisimula kapag yung simpleng bagay na mayroon tayo, kaya nating ibahagi. Yung oras, yung ating panahon, yung ating talento, pwede nating ibigay at ibahagi. Kapag marunong tayong magbigay at pagbahagi, may himala ang buhay. Sabalit, ang pinakamagandang himala na mangyari sa buhay natin ay ang himala ng puso. Kapag maantig ang puso natin, we begin to love others. We begin to forgive. Dahil ang pinaka-essential na bagay sa buhay natin sa pagbabago ay ang himala ng puso. Kapag turuan ang puso na magbahagi at magbigay, every day, nagkaroon ng himala, may himala na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Hanggang ngayon, posible at pwede pa rin ang himala ng kasaganaan dahil naririyan kayo. Dahil sa ating lahat. Dahil ito ang gawaing makadiyos. Huwag na huwag tayo maging madamot, lalo na sa pagbibigay. Laging mapagbigay sa pagbabahagi, maibahagi natin ang pagmamahal, ang kaharian ng Diyos sa mga taong nangangailangan. Amen. Natitipon tulad na pagkaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa kasalita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng mga bansa na may pinangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manayang kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha para mo ng awa. Gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyo laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat, ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomod kapiling, nung lahat ang umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kat siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi niyang banal para sa iyo. Pinagtiis ang iyon at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa na manghilak si awit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inibin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ng Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalali mo rin kapatid naming naimlain pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mala Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin nakagaling na utos at turo na Isus, tapayin natin at Diyos. Ipayag po natin ng lakas loob. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay maing panampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang alay naming iyo sanang kalugdan. Kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay Poong San Jose. Sa iyo po, maluwalhating San Jose, nagsasakdal kami sa aming mga kapighatian at pagkahingi namin ng saklolo sa iyong kabanal-banalang esposa. Idinadalangin din namin ang iyong saklolo, taglay ang buong pananalig. Alang-alang sa dalisay at pag-ibig na ipinakita mo sa kalinis-linisang Birheng Mariang Ina ng Diyos at sa pagsintang Ama na iniyakap mo sa banal na sanggol na si Jesus, ay isinasamo namin sa iyo ng lubos na kapakumbabaan ng loob. Nailingap mo ang mata mong mawain sa manang kinamtan ni Jesucristo ng kanyang mahalagang dugo at ampunin mo ang aming mga kailangan ng iyong tulong at kapangyarihan. O lubhang maingat na tagapagtangkilik ng mag-ina ni Jesus, ampunin mo ang hirang nalipin ni Jesucristo. Ilayo mo sa amin ang tanang karungisan ng maling aral o masamang ugali. O makapangyayari't maawaing pintakasi, tulungan mo kami buhat sa langit sa pakikilaban namin sa demonyo. Ipagtanggol mo ngayon ang Santa Iglesia ng Diyos sa kalupitan at sa mga silo ng kanyang mga kaaway at sa dilang hilahil. Gaya ng pagliligtas mo ng unang araw sa mahal na sanggol na si Jesus sa panganib na kinalagyan ng kanyang buhay at kupkupin mo naman kaming lahat ng lagi mong saklolo upang sa pamamagitan ng iyong pag-aampon at tulad sa iyo, ay matuto rin kaming mabuhay at mamatay sa kabanalan at makamtan namin ang kapalarang walang hanggang sa langit, siya nawa. O San Jose, Ama sa turing ni Jesucristo at tunay na esposo ng Birheng Maria, ipanalangin mo kami at ang mga naghihingalo sa araw na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humaking taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.